muli, Happy Father's Day po sa ating lahat, sa Amen. mga tatay, mga tito, mga lolo, yung mga nagpakaama. Yun. So, bago po tayo mag-celebrate po ng ating Father's Day, meron lang po kaming simpleng katanungan. So, ito po yung tanong namin especially sa mga tatay. So, ang Yes. tanong po namin ay ano? Po, kapag tinatanong po ang isang tatay, kumusta ka? Ano po ang madalas ang sagot? Oh, sakto! Okay lang. Ilang. Ano pa po ang sinasagot? Oh, Tatango, tatango ayun. lang. Ayos naman. Ayos naman, kaya pa. Kaya pa. Check ticket. Ayun, ganon. Amen. Pero kung talagang tingnan mo sa mata na niya, di ba? Pag tingnan mo talaga yung mata ng tatay talaga, kung talaga makikinig ka, may ibang kwento sa mga mata ng tatay. Amen? Hindi lang tayo masyadong vocal sa mga naramdam natin, pero titingnan mo yung mata niya, may something na hindi niya kayang sabihin personally, pero alam natin na mayroong pinagdadaan ng mga tatay. Amen? Kaya ngayong Father's Day po, sasagutin po natin yung mga 4 lang na tanong na katanungan mula po sa ating mga kapatid sa Panginoon na mga ama na gamit po ang paborito nilang kanta. Sa bawat tanong, may kanta. Tapos, syempre, mula po sa Word of God. Amen, Amen. amen. So, maganda na po yung 4 na magtatanong. Amen. But before that, ilawit muna po natin sa Panginoon yung ating pag-aaral tonight. Amen. Let's pray. Father God, na pinagbumulan ng lahat ng kaalaman, Panginoon, ikaw po aming pinapasalamatan, Panginoon, sa oras ito, O God. Salamat, Lord, sa buhay, Lord, ng mga tao, Lord. Especially, Lord, ng mga dads, Panginoon, na narito ngayon, Lord God. Ikaw po ay pinupuri namin, Panginoon, sa buhay ng mga taong ito, Panginoon, na tinatayo mo, Lord, na upang, Lord, maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, tonight, wala po kami ibang gagawin, Panginoon, kundi pasalamatan ka, Panginoon. Reveal to us, Panginoon, kung ano yung mga bagay na gusto mong sabihin pa sa aming Panginoon. We dedicate to you this night, Panginoon, in the name of mighty Jesus' name. Amen. Amen, amen. So, muli Amen. po, mula po sa amin, Happy Father's Day po. Dapat Happy po 3 Father's Day. kami, kaso nasa Pinas pa po yung isa, kaya 2 lang po muna Yeah, kami. si Brother Mike po. Nasa bakasyon po si Brother Mike. Si Brother Mike. Brother Mike, kamusta ka dyan, kapatid? Yun. Sige po, bago po tayo pumasok po dun sa mga pag-uusapan po nating points, ito po muna yung kailangan nating ilatag na pundasyon. So yung mensahe po na i-share po natin ngayon, gabi ay hindi po sa pagiging better father or self-improvement. Ito po, for sure, alam niyo naman po na hindi po kami expert dito sa pagiging father kasi Yes. meron po, ayan po si Pastor Jeff, sina Kuya Frank, yan sina Papa Ed, hindi po Ninong namin Ed. sinasabing edad, pero sila po yung, alam naman po natin talaga po makakapaggabay po sa atin sa mga katanungan po natin bilang tatay. Pero pero ito pong mga pag-usapan po natin ngayong gabi ay base po ito sa salita ng Diyos. Amen. Amen. So the truth behind the word of God. Amen. So ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay pinagmagatang, yan po, Dading Dan, Daddy Dan. Wisdom for the journey through Amen. every father's eyes. Palakpakan po natin Amen. ang ating title tonight. Amen. Palakpakan po natin. Palakpakan po natin si Lord. Amen. So, ito pong mga pag-usapan po natin, ito po yung mga pinagdadaanan po ng mga daddy. So, Amen. kaya po yung mga magtatanong po sa atin ay mga daddy, pero Yes. gagabayan po tayo ng salita ng Diyos. Amen. Amen. So, ayun po. At dahil nga sa natapos po nagawa ni Jesus Christ sa krus, because of His finished work, maaari tayong humingi ng karunungan sa Ama. Amen? Amen. At makakatanggap po tayo nito ng walang pag-aalinlangan. Amen. Thank you, Lord. Sabi nga po sa James 1:5, Ayan po. ayan, if any one of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Amen. Amen. So yun po yung gagawin natin ngayong gabi. Magtatanong po tayo, hindi po sa amin, but ang gagamitin po nating pangsagot ay yung salita po ng Diyos. Amen. Kasi dito nga po sa ating main verse po ngayong gabi, hindi naman po judgmental yung ating Diyos. Hindi niya naman po sasabihin na ikaw na naman, ano na naman kailangan mo, bakit nandito ka na naman nagdadasal sa akin, di ba? Kasi si Lord walang judgment, walang shaming, but pure grace. Amen. 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 Kaya kung may dala kang tanong ngayon bilang ama o bilang anak o yan, Bilang bagong ama, bilang bagong ama, matagal ng ama, ito pong mensahe na to ay para sa iyo. Amen. So, simulan na po natin ang pagtatanong. okay. Simulan po natin ang katanungan. Brother RJ, merong nagtatanong mula sa
Actually, galing siya ng Korea pero lumipad siya dito ng UAE para sundan ang kanyang irog. Ayun. Sige po, siya na po ang magpapakilala sa kanyang sarili at yung kanyang katanungan. Sige po. Adun po yung mic natin, kapatid na Sherwin. Ayan. Sige po. Ayun po, good evening po sa ating lahat. Good evening, kapatid na Sherwin. Good evening. Salamat po sa pagboto. Sige po, ano Ayun po? po, unang katanungan ko po, may nasusulat po ba? Bilang isang tatay, bakit po minsan hindi nangyayari ang mga plano natin? Siyempre, meron. Amen. Amen, amen. Meron po na nasulat dyan. Ayan. Bago po natin basahin yan, kapatid na MC, pakibase po sa... ulitin ko lang po yung tanong Sige, ito. ng ating kapatid. Sige po, ulitin po ulit. Pakiulit po yung tanong. Sige Sabi po. po, bilang isang Ayan. tatay, bakit po minsan hindi nangyayari ang mga plano natin sa buhay? Amen. Yan. Pakibasa po, kapatid na MC, sa Frank Sinatra, 1969. Sige po. And now, the end is near. Whatever. Pasimula pa lang, patapos na siya. And so I face the final curtain. Yan, masakit yan. Pag kinurot ka, curtain yan eh. My friend, Tuloy I'll na. say it clear. Tuloy lang, kapatid na MC. Okay. I'll state my case, of which I'm certain. Ano pa, ang sunod? I've lived a life that's full. Binuno niya na ang buhay niya ng punong-puno. Ano pa, MC? I traveled each and every highway. Nakailang car lift na siya. And more, much more than this. Anong ginawa niya? I did it my way. Yeah. Yun ang mali lagi. Kaya hindi laging natutupad ang ating mga plano. Because you did it on your way. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen. 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 Kaya ano po dapat nating gawin bilang ama ng tahanan? Ano po ang dapat nating gawin? Ito po ang dapat nating gawin. Is surrender to God your way. Amen, amen. Amen. I-surrender mo ang mga plano mo sa Panginoong Diyos. Amen. At ito ang totoong nasusulat sa main verse natin po. Sa Proverbs 3:5-6. Ay, bago po magpatuloy, nasagot po ba yung tanong natin? Amen. Nasagot na. Amen. Sige po, pwede na po maupo. Makakaupo ka na, Brother Sherwin. Baka po maghintay tayo hanggang katapusan ng service. Sige po, pwede na po maupo. Yan, sabi nga po sa ating verse for tonight, sa Proverbs 3:5-6, sabi po, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Amen, amen. Amen. Ako po naniniwala, madaming tatay po or Christian na hindi po sila nag-i-struggle sa plano or sa vision. Actually, marami nga tayong plano. Tama po ba? Marami tayong plans, marami tayong dreams. Nag-i-struggle sila to how to surrender their plans. Kung paano nila isusurrender yung kanilang plano sa Panginoon. Amen? Lalo na po na nakasanayan po natin yung yung kasabihang follow your dreams. Ato, cultural mantra to eh. Sundan mo lang yung pangarap mo. Makikita natin sa mga design sa damit, slogan. Hindi po masamang magplano. Tama. Never po. Hindi po masamang magplano. Lalo na po kung para po sa pamilya po natin. Kaya po, no wonder po na yung ibang mga tatay na kahit araw po ng simba, nagtatrabaho. Araw po ng pagsamba sa Panginoon, nagtatrabaho. At ang mga tao po, minsan po, may mga tao po na successful sa buhay, pero napasin niyo po ba, they have the money, madami silang pera, pero walang meaning yung buhay nila. They have the money, they all have the money, pero walang meaning yung buhay nila. Productive sila, madami silang ginagawa, but their heart is empty. Madami kang ginagawa, pero yung puso mo empty. Kaya may mga Christian po na dad na paabante yung career, pero paatras ng paatras yung calling. Amen? Kaya kailangan natin i-remind ang ating mga sarili na ang buhay po ay may purpose. May purpose ang buhay mo. Amen?
Huwag natin kakalimutan yon. At huwag din po natin kakalimutan na mas maganda ang plano ng Diyos sa'yo. Amen. Mas Amen. maganda ang plano ng Diyos sa'yo. Sabi mo sa tabi mo, mas maganda ang plano ng Ganda ang Diyos plano sa'yo. ng Diyos sa'yo. Amen. Amen? Amen. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 11. Sabi po, "For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Amen. Laging may magandang plano ang Diyos para sa ating lahat. Amen. Maaring sinabi mo sa sarili mo, mas maganda yung plano ko, Lord eh. Pero hindi. Mas maganda pa rin yung plano ng Diyos sa'yo. Amen. 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 And sabi po sa Romans 8:28, "And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are the called according to His purpose." Amen. Amen. Gagawin ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti mo. Amen? Ako po naniniwala na lahat po ng tao ay may purpose. Tama po ba? Ang orasan po, dinisenyo yan para magbigay po ng orasan, hindi para pambato. Okay? Ang ilaw po, ang dinisenyo po yan para magbigay po ng liwanag. Tama po ba? Kung ang orasan po at ang ilaw ay may purpose, ikaw pa kaya na nilikha ng Diyos. Amen. May purpose ang Lord sa'yo. Naitanong niyo po ba sa sarili niyo, ano kaya yung purpose ng Lord sa buhay ko? Amen. Sabi po sa isang grace truth, sabi niya, God's purpose. Pakibasa po ng malakas. God's purpose is greater. Amen. God's purpose is greater than our plans. And sabi po sa Proverbs 19:21, "Many are the plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Amen. Maaring marami kang plano sa buhay mo, pero huwag mong kakalimutan, kapatid, sa Panginoon, na mas mananaig pa rin ang purpose ng Lord sa buhay mo. Amen? Amen. Higit na mas dakila ang plano ng Diyos kesa sa plano natin. Amen? Kaya nga nagkakaroon po ng problema kapag yung plano mo at yung purpose ng Lord ay nagkukumpid with each other. Ito yung plano mo, pero ito yung purpose ng Lord, nagbabanggaan sila. Doon nagkakaroon ng problema. Amen? Kapag po nagbangga yung dalawang yon, ibig sabihin, hindi mo na alam ngayon kung anong unahin mo, anong pas priority mo. Kaya nakakalungkot po isipin, sa kagustuhan mong gumanda ang buhay mo, kinalimutan mo yung nagbibigay ng magandang buhay. Amen? Sa kagustuhan mong gumanda yung buhay mo, kinalimutan mo yung nagbibigay ng magandang buhay. Amen? At sa kagustuhan mong kumita ng maraming pera sa paghahanap buhay, kinalimutan mo yung source ng buhay. Amen. Don't get me wrong po, hindi po masamang magtrabaho. Hindi po masama yung ginagawa natin. At gusto po ni Lord yan. Pero pag dumating na po yung point sa buhay po natin, pumipiliin ka kung malaking sahod ba o makukompromiso yung paglilingkod mo sa Panginoon. Mas piliin natin nawa yung plano ng Diyos. Amen. Amen. At naniniwala naman ako, kaya kang bigyan ng Lord ng magandang trabaho na hindi makukompromiso yung paglilingkod mo sa Panginoon. Amen. 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 And sabi nga, it's a matter of choice and a right decision. Amen. So, ang ating pong life reflection, sabi niya, minsan hindi natin maintindihan ang daan, pero mapagkakatiwalaan natin ang Diyos na naglatag ng daan. Amen. 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 Surrender is not weakness, it is the greatest act of faith. Hindi po kaduwagan ang pagsuko sa Panginoon. Ito po ay isang malaking hakbang ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Amen. So not my way, not your ways, but surrender to God your way. Amen. Amen. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Amen. Praise God. Amen. Nasagot po ba natin, kapatid na Sherwin, ang ating tanong? Amen. Nasagot. Amen. 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 Praise God. Sige po. Ako po ay nandito para mag-amen. Amen lang. Si Baron MC, baka may gusto sabihin naman sa Hindi, atin. wala naman. Sige, mamaya na lang. Mamaya na lang.
Nandito ako para mag-amen, para sumuporta. Pero syempre, hindi matatapos ang gabi na to hanggat di nagtatanong tong ikalawang tao na to. Ito ay galing sa napakalayong barangay ng Yun. Alnada Tawid. Yan lang sa kabilang side. Sige po, tawagin po natin siya. Sige po, brother, kapatid na Marvin. Kapatid na Marvin. Palakpakan po natin si kapatid na Marvin. Praise God. Sige po. Hello po. Ang tanong ko po is, may Wa- laman wa- po ba yung kape? Ang baso nyo? Matcha to. Matcha Okay, wrap. okay. Sige po. Ang tunay na tanong, Amen. may nasusulat po ba? Bilang isang tatay, kung worth it po ba lahat ng sakripisyo natin kahit di nakikita ng ibang tao? Oy. Ulitin ko po yung tanong ng ating kapatid na Marvin. Sabi niya po, bilang isang tatay, kung worth it pa po ba lahat ng sakripisyo natin kahit di pa nakikita ng ibang tao? Siyempre, may nasusulat dyan. Kapatid na MC, Sige po. pakibasa po ang Aray 2020. Sige po. Ayan. Okay ba? Sabi po dito ay, aray. Oh, di ba? Masakit na agad. Aray nako. Oh. Tuloy mo kapatid na MC. Okay, sakit naman ng ginawa mo. Nagdadamdam siya kasi hindi napapansin yung ginagawa niya eh. Tuloy kapatid na MC. Aray. Ano pare uli? Okay, hapdi nitong puso ko. Masakit sa puso yan. Pag pinaparamdam sa'yo na hindi ka na-appreciate. Amen? Malaki ang pag-ibig na inalay ko sa Oh, iyo. todo effort ka pa dun sa ginagawa mo na yon. Pero anong ginawa? Sa tuwing may isip, ayoko na. Ayoko na. Ayoko nang umaray. Ayun. Nagsawa na siya kakaaray. Napagod yung tatay na yon kasi hindi siya na-appreciate. Pero ano po ang dapat gawin ng isang tatay? Ito po yung dapat niyang gawin. Wisdom number 2, do it for God's glory. Amen. Amen. Lahat po ng sakripisyo ng tatay, gawin mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians 15:58, sabi po, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Amen. And sa Galatians 6:9, and let us not grow weary while doing good. Huwag kang mapagod gumawa ng mabuti. For in due seasons, we shall reap if we do not lose heart. Pagsabi nga po, your sacrifice is not in vain. Your sacrifice is not. Humina na. Yan. Hindi po nasasayang lahat po ng pagod po ng tatay. Kuminsan nga ang tatay, sabi nga, kuminsan ang tatay po na-burnout. Nabe-burnout din po tayo, tama po ba? Kaya kapag burnout ka, huwag ka mag-unwind sa beach. Kasi burnout ka na, tapos sunburn ka pa. Sunog. Amen. Amen. Pero magpahinga ka sa presensya ng Panginoon. Amen. 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 Pero alam niyo po, nakikita po ng Lord lahat po ng sacrifices natin. Kaya worth it po lahat yan. Alam niyo po, makita mo lang na okay yung mga anak mo. Tama po ba mga kapatid sa Panginoon? Makita mo lang na maayos yung lagay ng mga anak mo. Hindi na importante kung pagod ka. Tama po ba? Makita mo lang okay yung pamilya mo. Hindi na importante kung puyat ka, nasaktan ka, nasigawan ka ng boss mo. Hindi na importante yon. Basta importante, maayos yung pamilya ko. Amen? Amen. Amen. Kaya worth it yun. Amen? Kaya kaya pong tiisin ng ama lahat alang-alang sa pamilya. Tama po ba? Kayang tiisin ng ama alang-alang sa pamilya. Sabi po sa Colossians 3:23-24, and whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to the men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Amen. Ang grace truth po rito, sabi po, yung grace truth natin, brother, kapatid na MC, sabi niya,
no sacrifice offered in faith is ever wasted. Amen. Walang sayang sa lahat ng sakripisyo mo. Basta ginawa mo para sa pamilya mo. Amen? Amen. Mas tanggap mo yung sakit. Diba ito, ha? Mas tanggap mo yung sakit at hirap pag alam mo yung purpose. Tama po ba? Mas tanggap mo yung hirap, yung pain, yung hirap pag alam mo yung layunin nung sakit na yon. Amen? Pag alam mo yung purpose o yung sakripisyo na yon, may patutunguhan. Mas tanggap mo yon. Pagod sa trabaho, pero hindi mo nakakalimutan maglingkod sa Diyos. Amen? Kaya po yung ibang tatay, kahit walang tulog, atin ng church. Paglabas ng church, kumpleto yung tulog. Amen. Hindi, dahil sa presensya ng Panginoon. Amen. Hindi, dahil napapahinga sa Panginoon. Amen. Kaya, kung kaya ko po, kung kaya, yung magsakripisyo po ng oras para sa trabaho, dapat, kung kaya po natin mag-sacrifice o magsakripisyo ng oras para sa trabaho, mas kakayanin mo mag-sacrifice ng oras para sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya kapag nahihirapan ka at alam mong sumusunod ka sa layo ng Diyos, na wala man makakakita, pero alam mo sa Panginoon, kitang-kita ng Diyos. Amen. Pakisabi po, kita ng Diyos yun. Alam ng Diyos yun. Amen? Amen. Sabi po, every unseen sacrifice has eternal value in God's kingdom. Bilang isang ama, alam natin na hindi sayang ang lahat ng sakripisyo natin para sa pamilya. Nga, makontenta lang makita lang natin na okay sila. Kontento na tayo doon. Regardless na hindi makita. Tama? Regardless na walang sabihin sa atin, basta okay ang pamilya, okay na ako doon. Amen? Amen. So, turn your eye to arise. Amen? Hindi ka magdadamdam. Itataguyod mo yung pamilya mo. Amen? Amen. Amen. At kahit kailan, hindi man makita ng lahat, ito pa, alam nating kitang-kita ng Diyos. Amen. 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 Pero ba't bigyan ng clap ang Panginoon? Amen. Praise God. Praise God. Amen. Sige po, dahil wala na po tayong oras. Meron pa palang dalawang tanong. Sige po, amen. Thank you, Amen. Lord. Sige po, may ikatlong katanungan. Okay, tatlong katanungan. Sa pagkakataon naman ito, ako naman na magtatawag na magtatanong. Amen. Nagulat yata yung tatanungin ko. Tawagin po natin Tawagin po natin si Brother Monty. Yan. Siya po ay matagal lang kasapi ng ating samahan. Amen. Tawagin po natin si Amen. Brother Monty. Amen. Amen. Magandang gabi mga kapatiran. Magandang gabi. Ang tanong ko lang may nasusulat po bang patungkol sa paano ang dapat gawin kapag napapagod na maging matatag? Mukhang wala. Anded. meron. Siyempre, Meron Sige po. yan, siyempre. Sige, kapatid na RJ, bago natin tumbukin ang salita ng Diyos, pakibasa muna. Halukay 6:7. Sige po. Okay. Halukay 6:7. Lumukso-lukso. Gayahin niyo ako. Yun. Kaya ka napapagod kasi ginagaya mo yung ginagawa ng mga nakapaligid sa'yo. Okay, sige. Tuloy, kapatid na RJ. Umikot-ikot. Sabay-sabay na tayo. Yun. Sinasabayan natin kung ano yung uso. Kaya paikot-ikot tayo. Babalik tayo dun sa pinanggalingan natin. Amen. Sige, tuloy. Kumembot-kembot na parang walang buto. Ayun, alam mo nang kwarentahin ka na. Kumekembot ka pa. Pagod. Pagod yan. Pagod yan. Halukay ube. Halukayin mo ng todo. Ayun, sinagad, tinodo, kaya napagod, naubos ang lakas. Pagod yan. Ba? Pero kasi, tayong mga Pilipino, lumaki tayo na patriarchal society. Ano ba yun? Ito yung tatay, lalaki yung nangunguna naglilid sa ating pamilya. Madalas, yung tatay, di ba? Ano yung expectation natin din sa mga tatay? Na sila yung matatag. Tatay yung laging may sagot sa mga katanungan.
Na tatay yung walang takot, tatay yung hindi umiiyak. Amen. Ito yung mga naging normal na nakikita natin, normal na kinalakihan natin sa natin, sa society natin. Pero ito yung totoo na hindi sinasabi ng mga tatay. Di ba? Maraming tatay, kumustahin po natin mga tatay natin na napapagod din naman, pero hindi nila alam kung kanino sasabihin or hindi sasabihin dahil tahimik lang ang mga tatay. Yes. Amen? Naalala ko nga nung single pa ako, parang gusto kong maka-join ng men's ministry kasi pag nakikita ko yung fellowship ng men's ministry, nakaupo lang sila tas nagsiselfone. Yun yung tumatak sa akin na gawain Yun na ng yun. men's ministry. Yun na yun. Yun na yun. Pagka nakita-kita sila, magkukumpulan, may pagkain galing sa women's, tapos dudok-dok na sa cellphone. Yun na yun. Diba? Kahit nakasama na natin yung mga fellow men's natin, anong ginagawa natin? Hindi pa rin natin na-share sa kanila yung mga pinagdadaanan natin, yung mga nangyayari sa atin, di ba? Ayun. So, ano ang dapat gawin? Eto. Ayan. So, yun yung kamalian. Halukay ube, huwag kayong humalukay. Sige po, ang wisdom number 3. Ito po ang dapat natin gawin. We have to rest in Jesus' victory. Amen. Amen. Sa Amen. tinapos na gawa ni Hesus Kristo. Amen. So, Amen. sabi nga po sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me all you are weary and heavy laden, and I will give you rest." Amen. 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 Come to me, you who are heavy laden and weary, and I will give you rest. Amen. Hindi po sinasabi dito na ang lumapit lang sa akin yung mga Kristiyano na nagsuserve. Hindi po sinabi dito na lumapit ka sa akin kapag ikaw ay malakas. Lumapit ka sa akin kapag ikaw ay buo. Lumapit ka sa akin kapag ikaw ay masaya. Sabi dito, kayong lahat na weary or heavy laden. At anong bibigay ni Lord? Bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Amen. Amen. At ano yung offer niya? Rest na walang criticism. Rest na walang lecture, yung pagagalitan ka pa. Rest na hindi dapat na malakas ka. Rest dahil gusto mong magpahinga sa Amen. piling niya. Amen. Amen. Sabi nga sa John chapter 14 verse 27, ito yung binigay sa atin ng Lord. Kaya tayo pwedeng makalapit sa Kanya at makahingi ng kapahingahan dahil ito yung iniwan niya sa atin. Peace I leave you, my peace I give you. Amen. Amen. Buong kapahingahan, buong kapayapaan yung ibinigay sa atin ng Diyos. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Amen. Madalas, ang naiisip natin na kapahingahan is matutulog, mag-staycation, or magsa-cellphone. Pero sabi nga ni Lord dito sa verse na to, I do not give you as the world gives. Amen? So kung yung pahinga na pinapakita ng mundo, yung pagtulog, yung walang gagawin, hindi yun yung klaseng pahinga ang ibibigay sa atin ni Lord. But yung kapahingahan na mararamdaman ng ating buong pagkatao. Amen? Amen. Amen. Diba? Tulad nga dun sa binasa kanina sa Halukay Ube, madalas ginagaya natin kung ano yung mga nasa paligid natin, diba? Kung ano yung mga sikat. Pangalawa kasi, gagayain natin kasi ayaw nating mabash. O kaya pangatlo, ginagaya natin yung mga nangyayari sa paligid natin kasi yun yung tingin nating mas madali. Yes. Amen, diba? No? Kaya minsan, mas napapagod tayo kasi ginagaya natin kung ano yung pinapakita ng mundo instead na gagawin natin kung ano yung gustong mangyari sa atin ni Lord. Amen? Amen. Amen. Kaya kahit magpahinga tayo tulad ng sinasabi ng mundo, anong nafe-feel natin, mas napapagod pa rin tayo. Kaya naman, etong verse na to, actually, this is the verse of our church. From 2 Corinthians chapter 12, verse 9, sabi dito, sige, kapatid na RJ, pakibasa nga. 2 Corinthians 12 verse 9, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Amen. So ulitin ko lang po, sabi dito, my strength is made perfect in weakness. Amen. Amen. So hindi sinasabi dito na yung strength ng Panginoon ay papalitan ang ating kahinaan. Ang sinasabi dito, yung your weakness, dahil sa ating weakness, doon mag-excel ang lakas ng Panginoon. Amen? Amen. So hindi niya dinidiscredit yung ating pagiging weak, but doon nag-excel ang kanyang kalakasan dahil ina-admit natin na tayo ay mahina. Amen? Amen. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maging malakas para lumapit sa Diyos. Amen? Ang kailangan lang natin gawin ay aminin na mahina tayo para
mula doon, mapakita natin ang kalakasan ng Diyos. Amen. 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 So, sabi nga dito, Jesus carried the cross so you do not have to carry life alone. Amen. Nagsakripisyo ang Diyos si Jesus dun sa cross so that we can receive our healing, we can receive our provisions, we can receive yung kalakasan natin, kapahingahan natin, we can receive the grace dahil nagsakripisyo na ang Diyos sa cross ng Kalbaryo. Amen. Amen. The good thing is that we are never truly alone. Amen. Hindi tayo totoong mag-isa because of the finished work of Christ on the cross. Meron na tayong direct access kay Lord through prayer. Amen. Amen. Ibig sabihin, hindi na natin kailangang dumaan sa pagsasacrifice ng mga hayop, dun sa maghihintay ka ng 1 taon bago makala dun sa mga high priest na sila yung lalapit para sa'yo. Because of what Christ did on the cross, meron na tayong direct access kay God through prayers. Amen. Amen? Amen. At binigay niya rin sa atin yung kanyang helper, which is the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sabi nga dito sa John 41 verse 10. Sige kapatid ng RJ, makikibasa. John 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you with my righteous right hand. Amen. 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 Ito nga yung nagpapatunay na lagi nating kasama ang Diyos. Amen. Hindi upang bantayan lahat ng kilos natin. Diba yun yung lagi natin panakot, huwag mong gawin yan kasi nakatingin ng Diyos. But, kasama natin siya para makayanan natin ang lahat ng pagdadaanan natin. Amen. 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 So sa ating mga tatay at even sa ating mga nanay or sa mga leader ng kanya-kanyang ministry, leader ng inyong pwedeng sa trabaho, strong fathers, strong women, strong person also needs grace. Amen. Amen. Hindi porket malakas tayo, magaling tayo, matalino tayo, may pera tayo, hindi na natin kailangan ng biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Hindi kahinaan ang umamin na pagod ka na. Amen. So paalala lang po, hindi po kahinaan ang umamin na pagod ka na. Yes. Amen. Amen. Hindi failure ang umiyak. Hindi porket umiiyak tayo, we feel we failed. Si Jesus mismo, di ba, He is the Son of God, pero anong ginawa niya dun sa Garden of Gethsemane? Di ba? He prayed to God. He cried. Amen? Nanghingi siya ng tulong kay Lord. Amen? Amen. Amen. At ito ang maganda, dahil sa finished work of Christ on the cross, hindi na kailangang maging malakas para tanggapin ng Diyos. Amen? Para tanggapin ang kaligtasan na ino-offer ni God, hindi mo kailangan maging buo, hindi mo kailangan maging malakas. Kailangan mo lang tanggapin na mahina ka at ang biyaya ng Diyos ang magpapalakas sa iyo. Amen. 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 Kaya kung ikaw na nakikinig dito ngayon ay tingin mo pagod ka na, o kaya naman feeling mo ikaw lang yung nagdadala mag-isa ng bigat ng mga problema mo, problema ng pamilya mo, o kaya naman hindi alam kung kailan yung next na pagbe-breakdown mo, ang sabi ni Jesus, come to me. Halika kay Jesus. Amen. Amen. Hindi niya sasabihin na weak ka, hindi niya sasabihin na bakit ka umiiyak, hindi ka niya i-judge kasi ang ibibigay niya sa iyo ay kapahingahan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige po, proceed po tayo sa huling tanong. May hahabol pa po ba sa huling tanong? Ayun, Ayun, nagtaas na ng kamay. Sige po. Sige, kapatid na Dan. Si kapatid na ng bagong kasapi ng bagong ama. Bagong kasapi. Malapit Sige po. na yan. Yan. Palakpakan po Palakpakan natin si natin, bagong kapatid na kasapi. Dan. Pwede po Praise magtanong. God. Pwede po magtanong, no? Sige po, tapos na po ang oras natin. So ito po yung katanungan ko kapatid na RJ at kapatid na MC. May nasusulat po ba bilang isang ama na maagang bumuo ng pamilya, ano ang pwedeng simulan para maipapamana ko sa aking anak? Amen. So, basahin lang po natin ulit yung katanungan natin. Bilang isang tatay na bagong bumubuo ng pamilya, ano ang pwede kong simulan na pamana sa next generation, sa kanyang anak? Yun. So, buti maaga mong natanong yan, kapatid na Dan, kasi yung babasahin natin ay huli na ang lahat bago pa siya nakapagtanong. Sige po, kapatid na RJ, pakibasa po sa Kuya Eddie, 100%. Sige po. Ayan.
Kuya Eddie, 100%. Napakasakit. Kuya Eddie. Diba? Wala na. Nasaktan na siya eh. Ang sinapit ng aking buhay. Yan. Kaya simula pa lang magtanong na tayo para hindi tayo umabot sa katulad sa nangyari sa kanya. Sige, tuloy. Napakasakit, Kuya Eddie. Tuloy, kapatid. Sabihin mo kung ano ang gagawin. Yun. So, dalawang tanong yung sasagutin natin. Yung tanong kay Kuya Eddie at yung tanong ni kapatid na Dan. Amen. Actually, di ba para sa mga older generations, tong kantang to, talagang maririnig mo, lalo na, o kaya kung di ka naman older generation, kung ikaw ay bata-bata pa, maririnig natin to tuwing linggo, maririnig natin sa pagpapatugtog ng ating mga tatay, di ba? Itong kantang to. Yes, favorite yan. ng mga So ano ba tatay. talaga yung nangyari kay Kuya Eddie dun sa kanta na yun, di ba? Dahil sa hirap ng buhay, may mga bagay na sinakripisyo siya, katulad ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Katulad din natin dito, di ba? Mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero, ang nangyari sa kanya is, yung kinahinatnan ng kanyang pamilya ay hindi naging maganda. Amen? Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga ang ipapamana natin sa mga pamilya natin, hindi lang naman about sa bank account, sa pera, hindi lang sa bayat lupa, hindi lang sa edukasyon. Oo, magaganda yung mga bagay na yun, pero hindi lang doon natatapos yung pamana natin sa ating mga anak or sa ating mga kapamilya. Even if you're not a father, if you're not a parent, even to your family, to your friend, if you're the breadwinner here, kaya naman ikaw yung ate or kuya na nagtatrabaho dito and you have family in the Philippines, it's not about the bank account, it's not about the houses, it's not about the lots, but praise God kasi binibiyayaan yung ating mga brothers and sisters. Hindi lang edukasyon. Kasi, amen, dahil ito yung kasagutan doon. Ito yung magandang ipamana natin sa ating mga kapamilya. Yung faith kay God, kasi faith is generational. Amen. Amen. Faith is generational. Bakit po nasabi ito? Actually, hindi natin maipapamana yung pananampalataya sa ating mga kamag-anak directly. But ito talaga yung pinaka-naaalala ko dun sa pagka napag-uusapan ng faith ay generational. From 2 Timothy chapter 1 verse 5, sabi dito, "When I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also." So ang tinutukoy po dito ay si Timothy dahil pinapupurihan ng Panginoon yung faith ni Timothy at inacknowledge din na yung faith ni Timothy ay nanggaling sa kanyang lola at nanggaling sa kanyang nanay. Amen. Amen? So nagsimula sa kanyang lola, na ipasa sa nanay at ngayon ay nakay Timothy niya. So 3 generations of faith. Hindi po dahil nagkaroon sila ng perfect family, hindi po dahil mayaman sila, kung hindi dahil may nag-decide na ipasa yung faith sa kanilang family. Amen. At yun din po yung pwede natin gawin. At magagawa po natin yun, hindi directly na ibibigay natin sa kanila, ito yung certificate ng baptism ko, ito yung mga Bible verses na binasa ko, ito yung Bible ko, nandyan na yung mga notes ko, sige basahin mo. Hindi po natin may papasa ng ganun. Mapapakita po natin, may papasa po natin yung ating faith through sa pagpapakita at pag-train sa kanila dun sa susunod na generation kung paano magpuri at magtiwala sa Diyos, hindi lang through words but through our actions as well. Amen. 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 So yun po yung kailangan nating ipakita, hindi lang po sa salita, sa pagbahagi ng salita ng Diyos, but dapat makita rin nila sa atin kung paano ba tayo magpuri at magtiwala sa Diyos. Amen? Amen. Tulad nga, di ba, nung laging pinapaalala ni Bishop Emmy? Ano yung laging pinapaalala ni Bishop Emmy? Bawal matulog sa church. Hindi. Di ba laging pinapaalala ni Bishop Emmy? Repetition brings retention. Amen. So kung paulit-ulit natin gagawin, hindi naman siya yung magiging out of habit, but makikita ng mga taong nakapaligid sa atin kung gaano tayo kaseryoso sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen. 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 Sabi nga dito sa Psalm 145 verse 4, "One generation shall praise your works to another and shall declare your mighty acts." Amen. Amen. Kanina, nung praise and worship, gusto ko lang ibahagi, kapatid na RJ. Kasi parang dalawang kanta dun sa kinanta kanina, naalala ko, sinayaw pa namin nung singles pa kami. So parang, Yun. nung singles pa tayo, kasi kasalan nga pala yan. So parang nakakatuwa lang kasi parang
narinig, ang tagal nang hindi napakanta yung dalawang kantang yun, yung, ano ba yung Thank You for the Cross, Lord, tas yung unang-unang kinanta, ano ba yung unang kinanta kanina? Alive. Alive. So yun, yung dalawang kanta na yun, parang naalala ko, ang tagal na niyang hindi napapatugtog, tas nagulat lang ako kanina na yun yung kinanta. Tas naalala ko, inano yun, sinayaw pa natin yun nung mga singles pa tayo. Tas ngayon yung mga singles na yun, ayan na, sila na yung mga may asawa. Tas praise God kasi tayo naman ngayon yung nagde-deliver ng Yes. Father's Day message. So, Amen. tas yung mga nagtanong, yan din yung mga singles na sumasayaw dati, yung mga kapatid natin na yan. So, ngayon, nagtatanong na sila patungkol sa pagiging ama. Kasi nga, di ba, yun na yung ano napasa sa atin. Dati naalala ko, mga ano lang tayo, mga tumatambay-tambay, pero dahil nga sa nakikita natin sa mga mas nakakatanda sa atin, sa elders natin, ito talaga yung magpapatunay na faith is generational. Kasi pinakita nila sa atin kung paano ba magpuri, magtiwala, Amen. mag-serve sa Lord. So ngayon, yun naman yung ginagawa natin. Kasi yung mga tumayo dito kanina, yung mga nagtatanong ngayon, ito yung mga dating nanonood, nakikinig lang, nakaupo lang at nagmamasid. Ngayon, tayo naman yung nagbabahagi at nagiging involved dito sa church. And I pray, at ito yung madalas naming prayer din ni Vel, nung aking asawa, na yung mga susunod na generation sa atin, yung mga bagong singles ngayon, at nakikita naman natin sa mga ginagawa nila, na sila naman yung nagiging sumunod dun sa mga ginagawa natin noon. Yes. Sila naman yung mga magsasayaw dyan mamaya. Sila naman yung mga, di ba, yung mga mag-acting niya sa mga susunod na panahon, di ba? Bagong era, sabi nga. Bagong era na, mga bagong season 3 na sila. So, praise God kasi, di ba, yun yung talagang papuri sa Diyos kasi kung hindi dahil sa grasya ng Diyos, talagang wala tayong maipapasa na pananampalataya sa Diyos sa mga susunod na generation. Amen. It may not be physical, but yun how we act, how we serve God. Ito yung nakikita ng mga nakapaligid sa atin. And I pray to the Lord na mas marami pang tao yung maka-experience din itong mga na-experience natin at makita at maging involved pa dito sa ating mga gawain dito sa ating church. Amen. 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 So itong design kasi ng Diyos na to para sa family, yung faith ay ipasa from generation to generation. Hindi man siya blood-related family katulad sa kung ano yung meron sa atin dito sa church, di ba? Ipapasa natin from one generation to another generation kasi ang faith hindi yan automatic, Yes. hindi yan genetic, hindi yan nangyayari by accident, hindi porket pastor yung parents mo, hindi porket leader yung parents mo, hindi porket yung parents mo or yung mas matanda sa iyo is nagsaserve kay Lord, is automatic. Yun na rin yung meron ka. Kailangan mag-act ka rin sa sarili mo. At yung mga mas Amen. nakakatandang katulad natin, yun din yung pwede natin gawin na ipakita sa kanila kung paano ba dapat yung gawin na pagpapuri para kay Lord. Amen. Amen. So, Praise anong God. kailangan natin gawin? Kailangan maging intentional tayo sa pagtuturo, intentional tayo sa pagpapakita, intentional sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amen. Amen. At alam kong mahirap yun, but God made it possible because of what He did Yes. on the cross. Amen. Amen. So, mahirap ipamuhay yung mga ganong bagay, pero andyan si Lord, andyan yung biyaya niya, magagawa natin yun dahil sa biyaya niya. Amen. Amen. Sabi nga po dito, the greatest inheritance is not wealth, but faith, Faith in in Christ. Christ. Amen. Praise God. Amen. Amen. So mga tatay, or sa atin pong lahat, pakinggan po natin to, pinakamagandang bagay na maaari mong iwan sa iyong anak, sa iyong pamilya, pwedeng sa inyong parents, sa inyong mga brothers and sisters, sa inyong mga kaibigan, ay hindi yung pera, hindi yung property, hindi yung business. Yes. Pero kung gusto niyo po akong pamanahan, sige po. Hindi po yung mga ganong bagay. Pero ang pinakamagandang bagay na pwede nating iwan ay yung kaalaman na mahal sila ng Diyos at Amen. tinanggap sila ni Kristo Amen. kahit anong pa mang estado ng buhay nila ngayon. Amen? Amen. Amen. Yun po yung pinakamagandang pwede nating ibahagi at ipamana sa ating mga kapatida na mahal sila ng Diyos at tinanggap na sila kahit ano pang estado nila. Amen? Amen. Bakit? Kasi di ba yung pera, alam natin, nauubos yan. Ubus yan talaga. Ubus talaga yan. Pero yung GCash ko, kasya pa. Yung pera, ubus talaga yan, di ba? Yung property, anong mangyayari? Pwedeng masira yan pag di Yes. may maintain. Yung business, we have experience, pwedeng malugi. Yes. Pwedeng hindi. Pero ang faith kay Christ ay eternal, Amen. panghabang buhay. Amen. Amen. Sabi nga ni Joshua sa buong Israel, ano yung dineclare niya sa buong Israel? Kapatid na RJ, sige nga, pakibasa. Joshua 24:15.
But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. So si Amen. Joshua po, hindi niya po pinilit yung pamilya niya na mag-serve. Hindi niya sinabi na sana sundin nila yung kung anong ginagawa niya, anong ginawa niya. As for me and my house, he decided it for his family. May direction siyang itinakda para sa kanyang pamilya. And sa ating mga tatay po, I know na we know this. We are the heads of our family. We can decide for our family if we want to serve God. Amen. Ganun din po sa ating mga mothers, ganun din po kayo sa inyong mga anak, di ba? You can decide for them, we will serve God. Amen? Amen. Amen. So, paano natin gagawing practical itong pagpasa ng ating faith sa ating kapatiran, di ba? Ipakita natin yung faith natin, hindi lang natin sasabihin. Show your Amen. faith. Amen. Show your faith. Not just talk about your faith, but show your faith through actions. Kasi, di ba nga ano ba yung sinasabi nila, di ba? Actions speak louder than words. So kahit ano pang lumalabas sa bibig natin, kung iba dun sa ginagawa natin, walang mangyayari. So, we can show our faith through our actions. Amen? Amen. Nakikita ba tayo ng mga nakapaligid sa atin na nagbabasa ng Bible? Diba? Nakikita ba nila na nagpe-pray tayo? Diba? Nakikita ba nila kung paano natin tinatrato yung ating mga asawa, yung ating mga kasama sa bahay, yung ating mga katrabaho, yung mga taong nakapaligid sa atin, diba? We have to talk about our faith. Yes. Hindi lang mag-usap, hindi lang pag may problema, diba? Hindi lang pag may funeral, diba? Let's make conversations regular. Kaya naman mamaya po sa mga fathers, I hope na hindi po tayo nakatuktok lang sa ating cellphone pagka tayo kumakain na mamaya. So, sige po, tayo ay mag-usap, magkwentuhan, magkamustahan, Yes. di ba? Yes. Amen? So wag po nating, katulad nung nakita ko sa mga men's dati na excited ako maka-join kasi tahimik lang pala itong mga men's. But let's talk about our faith. Let's talk about what's happening. Yes. Let's talk about what we can do more for our ministry. Amen. 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 Be present not just physically but spiritually as well. Yes. Amen. Amen. Madaling sabihin na quality time over quantity time, pero ang totoo, kailangan natin ng pareho. Kailangan natin ng quality time, kailangan din natin ng quantity time. Amen. Amen. Lalo na sa ating mga pamilya, hindi enough na provider lang tayo. Yun. Amen. Amen. Kailangan din nating makita kung sino ba si Lord sa buhay natin, nung pamilya natin through our giving them the time that they deserve. Yes. Amen. And nakakatuwa lang kasi naalala ko dati, dami ko naalala. Naalala ko lang dati parang puro kababaihan yung mga nandito sa church. But praise God kasi kung makikita natin ngayon, 'di ba? Kalahati ng ating Praise congregation God. ay Praise mga God. kalalakihan. So praise God. Praise God. Ba, praise God kasi naalala ko dati talaga parang halos lahat babae. Tapos pag tinawag na yung men's, parang ilang peraso lang yan. Kahit isang hilera ng picture, kasyang-kasya. But praise God kasi ngayon, half of our churches are men. And itong Amen. mga kalalakihan na to, ito yung mga magdadala ng kanilang pamilya sa ating papalapit kay Lord. Amen. 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 At ito yung magandang balita, kapatid na RJ, sa ating lahat. So, hindi Yes. po nakabase yung ating pagkakaroon ng relationship kay God sa ating edad. So, Amen. kahit anong pa mong stage ng ating life, nandun tayo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Yes. So, kung ikaw ay tatay na nagpe-pray para mapalapit ang iyong anak, kung ikaw naman yung anak na nagpe-pray para mapalapit yung mga magulang sa Panginoon, so hindi pa huli ang lahat. Hindi natin kailangan maging perfect na tao para magpasa ng faith. Ang kailangan lang nating maging ay faithful na tao. Amen? Faithful to the Lord, faithful to keep on trying. Amen? Yun lang yung kailangan natin. Sumubok lang tayo na sumubok, mag-pray kay Lord na mapalapit yung mga taong pinagdadasal natin. Amen. Amen. Hindi man natin kontrolado yung response ng ating mga anak. Amen? So, as mga parents, Yes. hindi natin kontrolado yung response sa magiging anak natin kasi naalala ko yun si mama, parang ang tagal niya na ako inaaya sa church pero hindi ako sumasama sa kanya. So, hindi niya kontrolado yung response ko. Pero, ang kontrolado lang natin ay ipakita sa kanila kung ano yung example na pwede nating gawin. Amen. Amen. Yun lang yung kaya nating ipakita, yung consistency, kung ano yung dapat nating ipakita sa kanya. Amen. Amen.
Gaya nga yung sinabi ni Joshua, di ba? As for me and my house, we will serve the Lord. Siya na nag-decide para sa kanyang family. Hindi lang para sa sarili niya. Hindi niya pinilit, pero nag-lead siya by example. And that's what we will do sa ating family as parents, pwedeng sa atin sa work, pwedeng sa atin sa mga circle of friends natin, sa mga classmates natin, sa mga estudyante dyan, di ba? Lead by example. Hindi mo kailangan maging parent to be a leader. You can be a leader of your ministry, you can be a leader at your work, you can be a leader to your friends, but lead by example through the guidance of the Holy Spirit by the Word of Amen. God. Amen. Amen? Amen. So, ang kailangan natin gawin, we have to raise disciples Yes. and not just children. Amen. 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 So, bago po tayo magtapos, sige po, basahin lang po muna natin yung ating 4 na wisdom for sa journey po natin bilang Amen. mga Kristiyano. Sige po. Pwede po nating basahin ng sabay-sabay. Number Sige po. 1. Do it for God's glory. Rest in Jesus' victory. And Faith faith is is generational. Amen. 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 Uy. Amen. Sige po. So, We have final charge po sa mga tatay natin. Yan, sa mga tatay po, isa lang ang iiwanan kami sa inyo ngayon na huwag din yung lakarin ang journey na ito na mag-isa. amen. Hindi po tayo nag-iisa o hindi ka nag-iisa. Amen? Amen. Hindi kayo designed para maging superhero na walang tulong. Hindi kayo expected na perfect. Hindi kayo kailangan may sagot sa lahat. Ang kailangan nyo lang ay lumakad na kasama si Kristo. Amen. Araw-araw. Amen? Amen. Hakbang sa hakbang. Amen. Kasama mo ang Diyos. Amen. Brother MC. At kung gagawin natin yung mga bagay na yun, di ba, kung hihingi tayo ng wisdom kay Lord, kung tatanggapin natin yung grace niya, kung magtitiwala tayo dun sa purpose ni Lord, di ba, at hindi dun sa purpose natin, makakakita ang family natin ng isang Amen. tunay, ng tatay na hindi perfect, but faithful. Amen? Amen. Yun yung goal natin eh. We don't have to be perfect, but people have to see that we are faithful. At yun yung pinakamagandang pamana na pwede nating iwan sa ating family. Amen. Amen. So muli po, mula po sa amin, Mula po sa amin, ako po si kapatid na RJ. ako po si kapatid na MC. Bumabati po ulit kami Ito ng na. Happy Father's Day. Amen. Amen. So, before po tayo matapos, gusto lang po namin ibahagi sa inyo yung, sa dami po ng sinabi po namin, I hope hindi nyo po maalala yung My Way lang at Halukay Ube. So kung hindi nyo man po nakuha lahat ng sinabi po namin, meron po tayo ditong big idea na nagsasummarize po ng lahat po ng ating Amen. napag-usapan ngayong gabi. Kaya po, kung pwede po tayong tumayo at Tayo po tayo, sabay-sabay po all nating gods po. basahin. Lahat po tayo, magstayo po tayo. Sige po, sabay-sabay po nating basahin ang ating big idea for tonight. Amen. Amen. 1, 2, 3. In Christ, we no longer longer work alone. Through His finished work, we are strengthened, guided by God's wisdom, and sustained by His grace. Amen. So pwede po ba natin palakpakan si Lord? Praise Amen. God! Praise the Lord. Amen! Praise God. Amen. Sige po, bago po tayo magtapos, i-close lang po natin tong ating gawain in prayer.